So, ayan daw po. So, ipagpatuloy daw po natin. Ito po, medyo lagyan natin ng konting little technicalities lang naman po, the advanced investing in mutual funds. So, alam na po natin how mutual fund works. Yesterday, na-discuss po natin na the mutual funds is pooled of money po siya. Nilalagay po natin ito, pinagsasama-sama yung mga pera, and there's a fund manager na nagmamanage po ng ating investment. Sa stock market, you do everything. Para kang sumakay ng bus o yung isa, ikaw yung nagdadrive ng kotse. Ang destination nyo po is financial freedom. Yung bus, may driver. Siya yung professional. Matutulog ka lang, makakarating ka sa destination. Samantalang yung sa stocks, ikaw mismo ang magdadrive, ikaw mag-iisip, lahat you will do it your way. Yun naman po siya. So dito po, lagi po natin tandaan, there are rules in investing. Ano daw po yun? Kapag naglalagay po kayo sa mga investment facilities, like let's say nilagay nyo lang sa bangko, deposit account, ang tawag po doon, loanership. Pinapautang mo yung pera mo sa bangko. Then, kung maglo-loan ka kay bangko, yung niloan mo, di parang yung nilagay mong pera. So, loanership po yan pag nasa bangko. Pero kapag ang investment mo, ownership, eto naman po yung mga nasa investment ng stocks, ng mutual funds. So dito daw po sinasabi sa atin, unless na extensive na yung knowledge mo, may experience ka na, that's the time you go with the stock market. So as a start po, pwedeng mutual fund po muna tayo. Gamayin po muna natin, alamin natin yung takbo, and then that's the time later on, pag may enough ka ng education experience, you go for the stock market. In mutual funds, meron po yung risk, merong reward, and then liquidity. So ano pong ibig sabihin nun? Dito po, kailangan natin tignan kung ano ba yung appetite mo sa risk. Ikaw ba yung aggressive na investor? Moderate ka ba? O conservative ka? Pagdating po sa liquidity, sana naman po painitin niyo yung pera nyo 6 months. At least, patagalin mo ng 6 months. Huwag naman po yung nilagay nyo lang today, next week, ang tanong mo na kay Kuya Vincent, Kuya, pwede na bang kunin yung pera? Hindi pa po siya kumikita. Wala pa yung mataas na return. So dito daw po, we need to have the balance between the risk, the returns, and the liquidity ng pera po natin. So dapat daw po, higher the year, the higher the risk. Kung kaya mong tanggapin yung mga nandyan daw po na risk, possible na mataas din yung return mo dyan. The less liquid the investment, the higher the yield. So, ibig pong sabihin yan, let's say, yung pera, hindi ko muna kukunin ng 5 years. Kung hindi nyo po kukunin ng 5 years, mas mataas pa yung kikitain niyang return. And you need to diversify your investment. Do not put your eggs in one basket. Yan po yung sinasabi sa atin. Kaya nga po, kapag diversified kayo, meron kang separate na funds mo para yun sa healthcare, sa insurance, sa stock, sa mutual funds. So, ganun po siya. And pay yourself first. Better to start early. So, meron pong 7 klase ng investor. So, nasan daw tayo dito? No? Tignan natin. Yung una po, nothing to invest. Siguro nung kami din nagsimula sa IMG, college ko, ganyan din ako nag-start. Level 0 ka. No money to invest. Level 1 naman po, ito na yung the borrowers. Having a debt attached to everything they own. Sa properties ni loan, sa business ni loan. They're either slaves to their credit card or they use a borrowed money to spend or invest. Diba? Ang daming shopping ngayon pong nakaraang holiday na itong 2 araw. So, borrowers ka ba na hindi pa dumating yung sweldo, naubos mo na siya sa credit card. Level 2 are the savers. Often, they prefer lang po low risk and low return. Okay na yan sa bangko, at least sigurado yung pera ko, nandyan yung bangkong yan. So dito po, they often save to spend rather than to invest. So yung sinisave nila, pwedeng nagagamit din nila in a year. Ito po naman ang mga smart investors. Ang unang klase po ng smart investors with a solid education and resources, sila yung 3A. The I cannot be bothered group. So, sino daw po sila? Sila na yung convinced of themselves
that they don't understand money and never will. Ayoko mag-invest dyan sa mutual funds. Mahirap yan pag-aralan. Hayaan ko na lang sa bangko. Yung mga level 3B po, the cynic po natin, they often sound smart. They speak daw na parang alam nila. Pero kung titignan mo naman, hindi naman nila ginagawa. The gambler naman daw po, eto naman daw, kung yung isa medyo takot, the 3B are the takot, the 3C naman daw po, sila naman po yung sobra naman, kumbaga hindi naman sila nag-iingat, dire-diretso lang. Ang dating po ng stock market sa kanila is para lang silang nagsusugal. So wag ka po dyan, dapat po mapunta tayo sa level 4. Ang maganda pong start ng level is 4. Ito po yung mga long-term investors. So they understand the fundamentals. Kailangan alam mo yung fundamentals pagdating sa finance, pagdating sa mutual funds, paano siya nag-work. Para nun, matatransition mo yung sarili mo that you can be a sophisticated investor. So ito pong sophisticated, ito po yung may track record. Dati sinusulat, ngayon baka ini-excel nito, ginu-google sheets niya po. So may enough wisdom sila and drive to keep on investing. Sila po yan. Capitalist po, ito na yung mga excellent na to. Matagal na to nakasubok sa stock market, sa mutual funds. So, yung people's money, pera ng iba, yan na yung ginagamit nila para i-invest. So, may experience na kasi sila. So, kailangan po i-goal natin to start with, kailangan maging level 4 tayong investors. So, dito daw po, what are the types of investment na meron tayo? Una po, pwede po itong passive investment, letting your money work for you. Lagay mo lang siya dyan, pwede mong nilagay sa mutual funds, hinahayaan mo lang siya. Pwede naman po siyang nasa real estate, can be part of your passive investment. An active investment po, active investors are seeking a short-term profits. So, eto yung kunyari, naglagay ka 1 year, kukunin mo siya after some time, minumonitor mo yung investment mo. On top ka, on track ka sa mga investment. Ang pinagkaiba po ng stock saka sa equity, there is, bumibili kayo ng shares of different companies. So yung time, bibigyan mo yan ng oras, kailangan 5 a.m. pa lang, 9 a.m. sa Manila, chine-check mo na siya. Ngayon, may information, kailangan nagbabasa ka. May tinatawag po kasing fundamental and technical analysis. And then, kakain din yan, hindi lang ng time, ng information, medyo mas malaking pera yung ilalagay mo. Kasi sa stocks po, hindi pwedeng isang Jollibee na share, isang PLDT. Normally, maglalaro po yan, 5, 10 na number of shares. Samantalang sa mutual funds, ganun din po ulit tayo. I-ano po natin, ano po yung time. Sa mutual fund, meron kang fund manager. So, hindi siya kakain ng sobrang time. The information, bahala na rin si fund manager. Yun yung kanyang education, experience, and expertise. Siya nang bahala doon. Wala siyang emotions doon sa perang yon. And at the same time po, yun na talaga yung, kumbaga, yung ginagawa niya. So, ang mutual fund, sabi ko nga kanina, the analogy na para kang sumakay ng bus, sila na yung magdadrive para sa atin. Dito po, mag-focus lang po muna tayo sa tatlo. The types of the mutual funds, meron po mga equity, kung naririnig yung mga blue chips, yan yung mga malalaking company. Blue chips would be Jollibee, yung mga kilala nyo na sa bangko, si PLDT. Bond funds, ito naman po yung mga treasury bills, medyo conservative to. Pagsamahin mo silang dalawa, 50-50, yun po ang balance fund. So, eto po ngayon, no? Eto yung basic ng mutual funds na kailangan na iintindihan natin. Yung sinasabing money cost averaging. Ang gustong ituro sa atin ni IMG is alam mo yung basic. Ang importante, every month, continuously naglalagay ka. Nagbabago lang ang presyo per share. Naituro ko po yesterday yung sinasabing NAV. Diba? Ano nga po ba yung NAV? Sige nga, may nakatanda ba sa inyo? Meron ba na sa inyo yesterday yung NAV? Yan po ang mahalaga pagdating sa investment. So, hindi ko sasabihin kung ano yung NAV. Kung alam nyo, i-type nyo po siya sa chat. So, dito po, ang makikita nyo yung price per share nagbabago. NAV is NAV. So, ano daw pong ibig sabihin ng NAV? So, dito po, the first month, 100 ang nilagay mo, 100 ang presyo. So, isa lang ang nabili mo. The second month, ayan, ang galing ni Sis Seng, tama ang sagot. Net asset value per share. The second month po, bumaba.
Ito na yung nag-pandemic, so 50 na lang. So same amount ang nilagay mo, pero 2 shares na yung mabibili mo. Nung 3rd month, quarantine, hindi lang bumaba, mas lalo pang bumaba, 25 na lang yung presyo. Pero mas madami siyang nabili. Na-extend pa yung quarantine ng ika-4th month. So 20 na lang yung presyo. Napapansin niyo po ba, the more na bumababa, the more na mas madami siyang na-accumulate na shares. 2 bagay ang goal po natin sa mutual fund investment. Patagalin mo at mag-accumulate ka ng madaming shares. Kapag tumaas ang presyo, doon ka magbebenta. Kaya kung titignan nyo po dyan, yung number of shares niya in the next 6 months, naka-18 siya. What if po nung 6 month niya, hindi na tumaas yung presyo, hindi na bumalik sa 100. 50 na po ang NAVs, Net Asset Value per Share. So ang gawin natin, yung 80 na shares, i-multiply mo yung total shares sa last price po ng NAV, which is 50 pesos. So ang total niya dyan is 900 ang kinita niya in 6 months. Na kung titignan nyo, ang capital niya lang, 600, kumita po siya ng 30%. So may 300 po siyang kinita. Over 6 months, lumalabas ang 50% over 6 months or an 8% per month. So ang kinita niya may 300. Kaya kung papansinin nyo po, 3 ang pwedeng senaryo. Taas lang ng taas yung presyo, dito po yung price, bumababa yung nabibili mong number of shares. Kasi kung titignan nyo, 42 na yung nasa dulo, total shares niya po is 42, ang price ng NAVs 20. Yung huli, tumaas. Ang total niyang contribution pa rin dyan is 600 po. Ang kinita niya lang dito, 245. This is the first scenario. The second scenario, pwedeng nagsimula ang presyo sa 12, tapos bumaba po siya sa 8, bumaba siya sa 20, yung total shares niya in 6 months, lumalabas 85. Yung nandito kanina, 42. So, ito mas doble. Kaya lang, yung presyo nito, bumalik na lang po siya sa 10 na lang yung price, diba? Yung price po dito. So, kung titignan nyo, 852 sa 600, 252 yung kinita. Ito, 245. So, mataas ng konti. What if po, pangatlong scenario, bumaba, tapos nandito na lang siya sa 6. Hindi na siya umakyat uli. Pababa ng pababa, konti lang yung ginapang niya. So, ang total shares niya, 257 po yung shares niya. Pero yung price, biruin nyo, 4.5. Ang kinita niya pa rin, 1,157 yung value. Total contribution of 600, mas malaki pa po, 557. At yan po ang senaryo natin ngayon. Kaya namin sinasabi sa inyo, kung hindi ka pa nag-i-invest sa mutual funds, you're missing something during this time. Sayang naman kung hindi mo dinadagdagan. So yan daw po, no, i-compare po natin ang mutual funds sa insurance. Ang insurance po may tax. Ang mutual fund, tax exempt na po siya. Yes, ang amount nyo sa insurance, guaranteed 1 million. Ito, pwedeng pataas, pwedeng pababa po yan. Hindi guaranteed po siya. Kaya nga dapat diversified ka. Dito, ang mutual fund, under po ng Security and Exchange Commission. Ang insurance naman, IC Insurance Commission yan. Ang mutual fund lang liquid. Syempre, ang insurance, ang labanan, kailangan mamatay bago makuha yung pera. Ang flexible ang returns, ang mutual funds. Kung crisis mababa, paper loss at tawag. Huwag mo kukunin kapag crisis. Ang insurance, fixed amount, guaranteed ka na meron kang 1 million pero kailangan nating mamatay. Yun yung clause doon. Dito po sa mutual funds po dito, sa UITF naman siya. Ang pinagkaiba po niyan sa bangko. Bangko po ang Unit Investment Trust Fund. Sila po ang nagmamanage niyan. With tax po siya, diba? Nasa Trust Department, Bangko Sentral, ito Security and Exchange Commission. So kung titingnan nyo po, ito po yung actual natin. Once you become a member of IMG po, dalawa po ang klase ng mutual funds natin sa Soldivo na pwede nyong pagpilian. Una po, etong Soldivo Strategic Growth Funds. Ito po yung breakdown of the different sectors na pinaglalagyan niya. Mas diversified.
On the contrary po, ang Soldivo Bond Fund nasa government securities. Medyo mas conservative po ito. So pag medyo conservative ang klase mo sa investment, dito ka sa bond fund. Ang presyo po niyan is 0.99, close to 1 peso na ang isang share. Dito naman, wala pa siya. Medyo bumaba po talaga to during the time of crisis, 'di ba? Kaya ito po yung habulin natin. So paano daw po binabasa? Pag pumunta po kayo sa website, may website po tayo sa www.ramver.com. Mahalaga po itong NAVs, Net Asset Value per Share. So makikita mo dyan, October 15, nandyan po yung yung performance niya. From last year, year-to-date, nag-negative to. Kasi ito nga yung equity strategic, baksak siya. In 1 month, negative pa rin. In 3 months, medyo bumabawi na siya. In 1 year, medyo may talo pa. So, kailangan daw po ito, pag maglalagay kayo dito, ilagyan nyo na ng projection na 5 years. Kailan po nagsimula yung Soldivo? 2014. It's an equity fund. Initial mo, 500. Holding period po, 6 months ha. Huwag po muna natin kukunin. Pag wala pang 6 months, may exit fee yan. Pero since member ka ni IMG, hindi ka na nagbayad ng entry fee. Pag wala pang 6 months, magbabayad ka ng exit fee. Okay? So, ang po natin, redemption, yun po yung withdrawal. So, at least 7 banking days po siya. Yan po yung kainaman niyan. So, saan-saan po niya nilalagay? Ito po yung different sectors. Holding firms, meron property, financial. So, ano-anong company yon? Si SM, Ayala, SM Prime, may BPI po siyang bangko, BDO, nandyan din siya. Jollibee, meron po yan. PLDT, Metro Pacific Investment Corporation. So, yan po yung allocations ng mga companies na meron tayo. Ngayon, later on, siguro after 6 months, 1 year of investment in the mutual funds, gusto mong subukan na maglaro sa stocks, may try ka rin mag-invest sa stocks, pwede mong sundan din tong companies na to. Pero syempre, yun nga, medyo mas malaki yung amount of money na ilalagay natin dyan. So, ito po yung sample ng strategic growth funds. So, ito yung po natin, yung distribution. Nung March 23, ang presyo niya noon 0.50. Ganun po siya bumaba. This was March 23, 2020. So yan po yung time na nagsimula ang pandemic. Then unti-unti na po siyang umaakyat. Ngayon po 0.65 na siya. So imagine na rin, may 10 less than na po, parang 0.15 cents na yung tinaas niya. Sa mga investors ba, mahalaga na po yun. Malaking bagay yan. Kung 1,000, 100,000, or 1 million shares, it would make a big difference. So, aggressive type of investment po ito. Ang initial po, 1,000 pesos. Additional mo is pwedeng 500. So, long term po ito ha, mga 5 years and beyond. So, ito na po yung meron tayo sa portal. Mabubook nyo na po dyan. Ganun po siya ka-convenient. At ganun po siya kabilis. So dito naman po yung dati pa to in 2014. 2014, biruin nyo ang presyo nun nung inopen nila near to 1 peso. But since crisis ngayon, bumaksak po yan. Okay? And then, ito naman po yung isa, yung conservative naman po tayo. Soldivo Bond Fund. Yan po siya, 0.93 siya, which is nung po to, March 24. And then ngayon, it would be close to 1 peso na siya. October hanggang October 28. So sayang po yan, kaya habulin po natin na makapag-invest po tayo. So meron din po yan, kaya dalawa po yan sa inyong login. Meron po tayong bond fund at meron po tayo yung equity fund. So yan daw po, na-check po natin yan dun sa portal natin kapag nagla-login po tayo. So far po ba, meron po ba tayong questions? If ever po, pwede nyo pong i-unmute. Basta po, sa amin po, ang recommendations po namin sa inyo, bago ka maglalagay sa mutual funds, you have to make sure